Kabanata 4651. Sampal. Bago pa matapos magsalita si Alma John ay agad na naman itong sinampal sa mukha. Ang plastic surgery niya na mukha ay agad na pumangit at ganap na namamaga. Tinakto niya ang kanyang mukha at nakasalampak sa lupa sa sama ng loob. Hindi mo ako kapatid, Coulson, pero magkadugo pa rin tayo. Kasali rin ako sa pamilya John. Paano mo na lang ako mapapanood na binubugbog ng kung sinong live-in-in-law? Ginagawa niya ito ng walang dahilan. Hindi makapaniwala si Alma kung paano nang ahas ang isang tao na kumilos itong mayabang sa harapan niya. Ang pamilya John ay hindi kailanman mapahiya ng ganito. Itinuro mo sa akin ito mula noong bata ako. Nakalimutan mo na ba? Ang mga mata ni Coulson John ay kumikibot kasama ang mga kalamnan sa kanyang mukha. Ngunit hindi siya maglakas loob na bamulong kahit isang salita. Nawala na ang kanyang dignidad sa pagluhod sa harap ni Harvey York noong nakaraang gabi. Saan siya kukuha ng lakas ng loob para labanan si Harvey? Walang dahilan. Isang mapaglarong ngiti ang ipinakita ni Harvey. Inimbitahan mo si Mandy at nilagyan ng droga para sa sarili mong kasuklam-suklam na layunin. Tinatrato ka niya na parang kapatid niya, pero nakikita mo siyang bargaining chip. Isa kang immoral na babae, at umaasa kang pare-pareho lang ang lahat ng babae. Ano, masyado kang pinaramdam ng kasiyahan ng mga lalaki kagabi. Nakalimutan mo na ba yung ginawa mo dahil doon? O sinasabi mo na wala ka pa ring ginawang mali sa puntong ito? Akala mo ba inosente ka ngayon? Isang ngiti ang ipinakita ni Harvey nang magsalita ito sa malamig na tono. Bawat salita niya ay may hindi masabi-sabing aura, na tumatangkilik sa lahat sa paligid. Walang sino man ang maglalakas loob na tingnan siya sa mata sa sandaling iyon. Dahil kay Mandy, siya iyon. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natauhan si Alma. Gumagawa ng kaguluhan si Harvey alang-alang kay Mandy Zimmer. Tiyak na alam na ito ng pamilya Jean sa ngayon. No wonder ang isang live-in na manugang ay naglakas loob na kumilos ng walang ingat. No wonder ganito siya kadereng. May hawak siyang trump card. Yun nga, hindi ba siya pinalayas na sa pamilya? Bakit kasama pa siya noon? Dapat subukan ng pamilya Jean na mapanatili ang relasyon sa pagitan ng nangungunang 10 pamilya. Dapat ay umaasa silang makikinabang din sa sitwasyon. Kaya naman nakuha nila si Harvey para magdulot ng kaguluhan dito. Sa paghusga mula dito, ang sitwasyon kagabi ay dapat na itinakda sa bato. No wonder na magagalit siya ng ganito. Kung tutusin, hindi pa niya ginalaw ang kanyang asawa simula noong kasal nila 3 taon na ang nakakaraan. Natigilan si Alma dito. Si Harvey ay alipin lamang ng pamilya Jean. Pinaghahampas lang niya ang lahat ng nakikita, ngunit ang lahat ay magbabago nang bumalik sa normal kapag ang pamilya ay nakatanggap ng sapat na benepisyo mula sa sitwasyon. Kapag nangyari iyon, itatabi agad si Harvey. Nangangahulugan ito na si Alma ay nakatakdang kumita ng $70 milyong na iyon. Hahaha, no wonder ang yabang mo ngayon, pinapaluhod ang kapatid ko at pinagsasampal ako. Sa tingin mo magagawa mo ang lahat dahil lang sa suporta ng pamilya Jean. Naniniwala si Alma na nalaman niya ang lahat ng katotohanan. Walang kwenta, sabi ko sa'yo. May dahilan kung bakit minamaliit kita. Isa ka lang walang kakayahan na dumi. Iyon lang. Kinalaban mo lang ako dahil sa pamilya Jean. Wala ka na kapag pinatalsik kanila sa pamilya. Sa isip ni Alma John, galing sa pamilya Jean ang tapang ni Harvey York. Kung hindi siya maglalakas loob na hamanin ang pamilya John. Kung tutusin, ang tanging makakalaban sa nangungunang 10 pamilya ay ang iba pang miyembro ng nangungunang 10 pamilya. Bahagyang ngumiti si Harvey na may mapaglarong tingin. Wala siyang balak magpaliwanag sa ganoong karumaldumal at bonggang babae. Sasabihin ko sa iyo, Harvey, si Mandy mismo ang may gusto nito. Siya at si Silas ay nagmamahalan sa isa't isa ng nag-aalab na pagnanasa. Walang kwenta na magselos ang ex-live-in na tulad mo. Nabawi ni Alma ang kanyang pagmamataas nang mabangis siyang magsalita. Kapag nakakuha ng leksyon si Mandy na matuto ng tama sa mali, lilipas din ang lahat. Mapapatawad niya ako.
Lalapit siya para pasalamatan ako. And how dare you hit her good friend and go against the John family with the Jean family's strength. Tapos ka na. Malapit ka nang magtapos. Gusto kong makita kung paano ka magpapakitang gilas pagkatapos nito. Tingnan natin kung paano mo ako sasamantalahin. Isa ka lang live-in-in-law. Akala mo ba talagang kahanga-hanga ka o ano? Maliwanag, naniniwala si Alma na mayroon siyang napakalawak na katayuan. Ano man ang ginawa niya kay Mandy Zimmer, kasama ang katotohanan na ang lahat ay naitakda na sa bato, si Mandy ay tiyak na patatawarin siya at itataboy si Harvey sa pamilya sa sandaling humingi siya ng tawad. Inilabas ni Alma ang kanyang telepono nang may pagmamalaki bago mag-dial ng ilang numero. Maya-maya pa, narinig ang maraming busy tone. Bakas sa mukha niya ang nakakatakot na tingin. Tama na ang pagpapanggap, Alma. Matapos makitang hinahamon ni Alma si Harvey, hindi na napigilan ni Coulson John ang kanyang nararamdaman. Lumuhod ka. Inuutusan kitang lumuhod at humingi ng tawad kay Sir York. Humingi ka ng tawad sa kanya. Kung hindi, siguradong patay ka na. Gusto ni Coulson na barilin si Alma ng husto. Marami na siyang nakitang ignorante na mga tao. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng gayong walang talento ngunit walang pakialam na babae. Lumuhod. Kay Harvey, sa tingin mo ba gagawa ako ng ganyan? Napuno ng paghamak si Alma. Para sa kanya, si Harvey ay isang live-in-in-law lamang na nagpapamalas ng kapangyarihan ng iba. Paano siya hihingi ng tawad sa isang tulad niya? Pabayaan na lumuhod. Ang ideya ay talagang walang katotohanan sa kanya. Bakit ka natatakot sa walang kwentang karumihang ito, Coulson? Live-in son-in-law lang siya. Ginagamit lang niya ang pangalan ng pamilya Jean para magpakitang gilas. Hindi ka papayag na si Blaine John na abusuhin ang kapangyarihan ng pamilya John ng basta-basta, ngunit ikaw pa rin ang pangalawang batang Panginoon ng pamilya. Bakit ka matatakot sa pamilya Jean? Kung ganyan ka katakot, tatawagan ko si Mandy mamaya. Kapag inalis niya ang kapangyarihang iyon, matatapos na si Harvey. Siya ay hindi naiiba sa isang ligaw na aso na walang suporta ng pamilya. Hindi inisip ni Alma John na mali ang kanyang mga palagay. Sa halip, naniniwala siya na nakita niya ang katotohanan. Sa kanyang mga mata, si Harvey York ay wala. Tungkol naman sa ginawa niya kay Mandy Zimmer, alam niyang wala nang magagawa si Mandy sa sitwasyon pagkatapos nito, at nakalagay na sa bato. Anong gagawin niya? Baguhin ang nakaraan. Imposible. Mayabang na tinawagan ni Alma si Mandy sa harap ni Harvey. Isa na namang busy na tono ang narinig. Sa huli, walang sumagot. Nagpadala pa siya ng mga text, ngunit wala man lang siyang natanggap na tugon. Ang isang pulang tandang padamdam ay makikita rin sa log ng chat. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natauhan si Alma. Na-block siya. Hinarang siya ng mabuting kaibigan na nakikinig sa kanyang text at call. How dare she? Wala siyang karapatan. Galit na galit si Alma. Pinutol niya ito bago galit na tumingin kay Harvey. Alam ko na ngayon. Bulalas niya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ikaw pala, binaluktot mo ang katotohanan at patuloy mong pinapaypayan ang apoy kay Mandy. Kaya nga hinaranggan niya ako. Kasuklam-suklam ka lang na lalaki. Sa simulat sa poll ay sinisikap na nating ipaglaban ang isa't isa. Sabihin mo, dapat alam mong magaling kaming kaibigan kahit anong mangyari. Ikaw lang ang live-in-in-law na pinalayas sa pamilya. Mamamatay ka kapag sumubok ka pa ng kahit anong nakakatawa. Natural, sigurado si Alma na hinarang siya ni Mandy dahil siniraan siya ni Harvey. Hindi ako makikipagtalo sa iyo dahil good mood ako. Lumuhod at aminin ang iyong mga pagkakamali, pagkatapos ay pumunta sa pinakamalayo hanggat maaari. Ang isang live-in na manugang na tulad mo ay walang karapatang makisali sa mga nangungunang pamilya. Hindi mo kayang gawin iyon. Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey si Alma, na kinukot siya ang sarili sa harap ng lahat, at yumuko ito bago tinapik. Ang mukha ni Coulson, napag-isipan mo na ba, kung gusto mong mamatay, iuntog mo na ang ulo mo sa lupa. Ayokong madumihan ang mga kamay ko dito. Ngunit kung gusto mong mabuhay, mas mabuting magpakita ka sa akin ng ilang katapatan. We're all experienced people here.
You know what I mean, di ba? Panay ang tango ni Coulson bago inilabas ang kanyang baril. Sa kalmadong tingin ni Harvey, agad niyang tinutok ang baril kay Alma. Anong ginagawa mo, Coulson? Galit ka ba? Gagawin mo na lang ba kung anuman ang ipag-uutos sa iyo ng karuming ito? Naging isa ka ba sa mga alipors niya o ano? Umiling si Coulson. Kahit walang utos si Harvey, matagal na niyang inasam na ilabas ang babae. Bang, bang, bang. Ilang putok ng baril ang narinig. Napasigaw si Alma sa sakit. Nabaril ang lahat ng kanyang mga paa nang humagulgol siya sa lupa. Subukan mong maging mas matalino sa iyong susunod na buhay. Ang iyong katangahan ay nagdulot sa iyo ng isang ito. Humakbang si Coulson bago inilagay ang dulo ng baril sa ulo ni Alma. Bang! Kasabay ng tunog ng putok ng baril, na puno ng hinanakit at hindi makapaniwala ang mukha ni Alma nang dahan-dahan siyang tumigil sa paghinga. Not bad. Interesting, mahinahong sabi ni Harvey. Pwede ka nang umalis. Pero tandaan mo ang sinabi ko sa'yo. Ipaalam mo sa akin ang bawat kilos ni Blaine sa pamamagitan ng itinalagang email na ibinigay ko sa iyo. Gusto kong malaman kung ilang pagkain ang kinakain niya, ilang lagok ng tubig ang iniinom niya. Matapos marinig ang kalmadong tono ni Harvey at pagmasdan ang kanyang figure habang siya ay umalis, naningkit ang mga mata ni Coulson. Alam niyang kontrolado siya ni Harvey nang hilahin niya ang gatilyo. Maliban na lang kung makakahanap siya ng makakaalis kay Harvey. Wala siyang ibang magagawa kundi sundin ang bawat galaw niya. Isa lang siyang alipin. Nagalit si Coulson. Siya ang pangalawang young master ng pamilya John, ngunit bigla siyang naging subordinate sa isang live-in na manugang. Sabi nito, wala siyang ibang magawa kundi ang bumantong hininga. Ang nagwagi ay palaging nasa tama pagkatapos ng lahat. Hindi masyadong inisip ni Harvey York si Coulson John. Wala siyang planong patayin si Coulson. Pagkatapos ng lahat, sina Alma John at Silas John ay parehong mula sa pamilya John. Tiyak na magkakaroon ng matinding kaguluhan pagkatapos mamatay ang dalawang miyembro ng pamilya. Si Blaine John, na naging lubhang maingat, ay malamang na hindi gagawa ng anumang aksyon sa ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan ni Harvey ang isang tulad ni Coulson. Naniniwala siyang haharapin ni Coulson ang sitwasyon ng maayos, kahit na mailigtas lamang ang kanyang balat. Kaya naman umalis siya ng walang gulo. Hindi rin mapakali si Harvey sa sama ng loob at mapaghiganti na emosyon ni Coulson. Sa halip, ang mga damdaming iyon ang kanyang puwersang nagtutulak. Baka lalaban pa siya hanggang kamatayan kay Blaine dahil dito. Medyo natuwa si Harvey matapos itong isipin. Hindi mahalaga kung si Coulson ay mula sa Evermore o hindi. Inisip niya lang kung paano haharapin ni Blaine ang sitwasyon. Siyempre, nakasunod din sa kanya si Kyrie Patel. Walang dapat ikabahala si Harvey. Pagkalabas ng restaurant, dahan-dahang dumaan ang isang Audi A8 na nakaparada sa gilid. Bumaba ang bintana noon at inilalantad ang mukha ni Watson Braff. Nagawa mo na ang lahat, Sir York. Kailangan mo ba ng anumang tulong sa paglilinis? Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey. Salamat para doon, ngunit ang pamilya John ay dapat na harapin ito. Hindi natin kailangang isali ang ating sarili. Naturally, alam ni Harvey na tinutulungan siya ni Watson mula sa likod ng mga eksena. Ang putok ng baril, walang tao, at malapit pa nga siya para marinig sila. Kung ganoon, hindi na ako magtatanong. Mataktikang binago ni Watson ang paksa. May oras ka ba ngayon? Kumunat ang noo ni Harvey bago siya may naalala. Gusto mo bang tingnan ko ang ancestral house mo? Napag-usapan na ito ni Watson noon, ngunit hindi pa nagkaroon ng oras si Harvey para bumisita. I'm sorry, Sir York. Kamakailan lang ay talagang wala ang bahay. Hindi rin aalis ang matanda sa lugar. Kung hindi lang ganito, hindi kita guguluhin ngayon. Naturally, alam ni Watson na sina Harvey at Kyrie ay nakikitungo sa Evermore. Makikinabang din ito sa mga interes ng mga nakatagong pamilya. Kaya naman medyo nahihiya siyang humingi ng tulong kay Harvey sa napakahalagang oras. Tama na, Watson. Binuksan ni Harvey ang pinto bago umupo sa passenger seat. Akin din ang problema ng pamilya mo.
At saka, hindi naman magiging problema ang spotting a day or two, kahit gaano pa ako kabisi. Nagpakita si Watson ng mukha ng paghanga. Salamat dito, Sir York. Medyo nabawasan ang kahihiyan ko ngayon. Ang sabi, ang pagkakaibigan natin ay, kailangan mo na ring kunin ang bayad mo kapag tapos na tayo. Got it. Pagkatapos, pinaandar ni Watson ang sasakyan bago ito tuluyang umalis. Ang kotse ay patungo sa isang lumang distrito ng lungsod. Ang lugar ay itinuring na maharlikang distrito mula noong sinaunang panahon. Hindi makakatapak dito ang mga ordinaryong tao. Pagkatapos magmaneho sa medyo maluwang na gravel road, dumaan ang kotse sa isang napakagandang mukhang gate. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4655. Matapos makita ang malalaking rivet na nagtutulak sa pinto, hindi napigilan ni Harvey York na mapahanga. Gaya ng inaasahan, ang hindi gaanong mayaman ay mas mayaman pa rin kaysa sa mahihirap na pamilya. Medyo discreet na para sa pamilyang Braff na tawagin ng ancestral house. Ang lugar na ito ay dapat na ang maharlikang palasyo kung tutuusin. Sabi nga, 1/10 lang ng Forbidden City ng Walsing ang bahay. Sabi nga, nanatili rito ang pamilya Braff dahil sa kanilang napakalaking awtoridad at sa paghanga ng pamilya Wright. Ito ay natural lamang. Ang sinaunang dinastiya ng pamilya Braff ang pinakahuli sa bansa. Ang Braided Dynasty ay pag-aari ng mga taong sumalakay sa bansa pagkatapos noon, kaya hindi ito binibilang bilang isang opisyal na dinastiya para sa bansa mismo. Sa ilalim ng ganoong kalakas na background, normal lamang para sa pamilyang Braff na manatili dito. Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakagandang patio. Medyo maluwag ang lugar, kitang-kita rin ang matingkad na pulang dingding at mga tiles sa sahig sa buong lugar. Walang gagawing pagsasaayos kung kailangan na may mag-film dito ng mga old school na pelikula. Ang lugar ay hindi naglalaman ng anumang masamang enerhiya. Sabi nga, isang pakiramdam ng kadiliman ang mararamdaman. Parang may matinding enerhiya na naninirahan sa lugar noon, ngunit tuluyan na itong napalitan mula noon pagkatapos. Ang sabi, ang pamilya Braff ay maaari pa ring manatiling pinuno ng hermit families. Ngunit sa sandaling mawala ang kadiliman, malamang na ang pamilya ay. Walang sabi-sabing sumimangot si Harvey. Kung tutuusin, hindi siya sigurado kung saan nanggaling ang dilim. Lumabas ng sasakyan si Watson bago kumaway sa dalawang nakauniporming lalaki na may kargang baril. Pagkatapos, pinapasok niya si Harvey sa loob. Ang looban ay hindi ganoon kalaki, ngunit ito ay napuno ng lahat ng uri ng paikot-ikot. Ang disenyo ay medyo maluho pati na rin. Ang lahat ng uri ng magagandang bato ay inilagay sa paligid bilang mga dekorasyon, na ginagawang ang patio ay tila isang pasukan sa palasyo ng hari. Marami ring mga bantay na nakalagay sa paligid. Lahat sila ay nakatago sa mga anino ng mga gusali, na malamig na nanlilisik ang lahat ng may dumaan. Ilang sulyap naman si Harvey. Naisip niya na hindi lamang ang mga gwardya ay mga dalubhasang martial artist, ngunit sila ay marunong din sa mga makabagong baril. Ito ay malinaw kung paano ang pamilya Braff ay magagawang panatilihin ang maraming mga eksperto sa paligid. Hindi nagtagal, dinala ni Watson si Harvey sa gilid ng isang lawa sa gitna ng patio. Isang mahinahon na simoy ng hangin at banayad na sikat ng araw ang mararamdaman, na nagpapaginhawa sa sinuman dito. May maliit na gazebo malapit sa koridor ng pond. Naka-cross-arm ang isang lalaki habang paminsan-minsan ay naghahagas ng ilang mga fish pellet, na naging sanhi na ang mga golden carp sa lawa ay nag-aagawan sa paligid. Parang ganito na lang ang oras ng lalaki. Napatingin si Harvey. Ang lalaki ay hindi bababa sa edad na 60, ngunit ang isang hindi masabi na aura ay maaari pa ring madama na nanggagaling sa kanya. Malinaw na siya ay walang iba kundi ang first in command ng gobyerno ng Golden Sands, ang pinuno ng pamilya Braff, si Eliel Braff. Nang hindi gumagamit ng anumang geomancy,
Masasabi pa rin ni Harvey na si Eliel ay may napakalaking katayuan batay sa kanyang mag-isa na aura. Hindi man lang lalapit sina Watson at Soren Braff kumpara sa lalaki. Naghintay si Watson hanggang matapos si Ailill sa paghagis ng mga pellets bago humakbang. Narito si Master York, ama. Tiningnan ni Watson Braff si Harvey York, umaasang bibigyan niya ng respeto si Eliel Braff. Isang ngiti ang ipinakita ni Harvey bago humakbang. Mr. Watson. Bago pa matapos magsalita si Harvey, walang pakialam na tinitigan siya ni Eliel. Ang iyong geomancy arts ay hindi kasing husay ng inaakala ko, anak. Natigilan si Harvey. Ako, napahanga siya kay Eliel. Pagkatapos ng lahat, iyon ang eksaktong katotohanan. Bihasa siya sa sining ng pagpatay at hindi sa geomancy arts. Napatalon si Watson sa gulat. Hindi mo masasabi yan, ama. Ang geomancy arts ni Harvey ay pinakamaganda sa lungsod. Ginagawa mo ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Natatakot ka sa bawat maliliit na detalye. Nababahala ka sa pagpapakitang gilas, ngunit natatakot ka na magdudulot ng problema para sa iyong sarili pagkatapos nito. Ni hindi mo alam kung paano sukatin ang swerte ng iyong mga kaaway. Hindi mo man lang masasabi kung kaya mong labanan ang mga taong hinahamon mo o hindi. At sinasabi mo sa akin na ikaw ay isang dalubhasa sa geomancy. Isang marangal na tingin ang ipinakita ni Eliel nang casual nitong sumulyap kay Harvey. Kung gayon, ano ang karapatan ng isang tulad mo na tumulong sa pamilya? Natigilan si Harvey bago niya naintindihan. Nakakuha na si Eliel ng titingin sa kanya habang papunta siya rito. Sa mata ng mga upperclassmen, ang mga pamamaraan ni Harvey ay masyadong hindi sophisticado at hindi mapag-aalinlanganan. Iyon ang dahilan kung bakit si Eliel ay mababa ang tingin sa kanya. Kung hindi mo kayang tapusin ang mga maliliit na gawain ng mahusay. Naka-cross arm si Eliel habang nakatingin kay Harvey. Kung ganoon, anong karapatan mong tumulong sa pamilya? Nandito ka para tumulong sa iyong geomancy arts. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka pa niyan? Ang kalmadong tingin ni Eliel ay tila may nakikita sa puso ng sinuman. Ang mga ordinaryong tao ay sumuko na agad pagkatapos matingnan ng mga matang iyon. Pinag-isipan muna ni Harvey ang sitwasyon bago nagsalita. Ang geomancy arts ay hindi tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa prioridad. Maraming beses, ang pagkilos ay mas malakas kaysa sa lakas lamang. Ang pag-alis ng lakas ng oposisyon bago tuluyang kumilos. Hindi ba mas madali iyon? Ang geomancy arts ay isang proseso lamang ng pagsasamantala sa mga sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang isang mahusay na strategist ay karaniwang mananalo sa mga laban na may mas kaunting mga mapagkukunan. Sa palagay ko ang ilang mga tao ay hindi karapat-dapat sa aking buong kapangyarihan. Ang kailangan ko lang ay isang magandang diskarte at kaunting pagsisikap. Ang mahinahong mga salita ni Harvey ay nagdala ng hindi masabi na kumpiyansa laban kay Eliel. Natitiyak mo bang kaya mong kontrolin ang gayong mga walang kabuluhang pagsisikap? Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Eliel. Sa mata ko, nag-aalangan ka lang. Narinig ni Watson ang pag-uusap bago napagtantong pinag-uusapan nila si Coulson John. Na-curious lang siya. Gaano man kahanga-hanga si Coulson, wala siyang karapatan para pag-usapan siya ni Eliel. Kahit na ang isang tulad ni Blaine John ay hindi siya titigan. Bakit siya magtutuon ng pansin sa isang pangalawang batang master ng pamilya John? Iyon ay sinabi, si Watson ay napakatalino. Hindi niya maiikot ang kanyang ulo sa usapan, ngunit tahimik pa rin siyang naghintay ng isang conclusion mula sa dalawa. Matapos maramdaman ang kuryusidad ni Watson at ang mahinahong ugali ni Eliel. Alam ni Harvey na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong tumulong sa pamilya kung hindi niya ipaliwanag ang kanyang sarili. Kahit gaano pa kahanga-hanga si Coulson, siya pa rin ang pangalawang young master. Sa nakababatang henerasyon ng pamilya John, si Blaine lang ang may hawak ng timbang. Walang intensyon si Harvey York na magtago ng anuman. Hindi lamang siya direktang inapo ng pamilya, siya ay isang napakatalino na tao na may pambihirang martial arts.
Higit sa lahat, pinaghihinalaan ko na siya ang pinakamahalagang figure ng Golden Sands na may kaugnayan sa Evermore. Medyo nakakaabala ang pakikitungo sa kanya dahil doon. Binitawan ko si Coulson at ipinakita sa kanya ang aking mga card sa isang dahilan. Nais kong malaman niya na walang maraming tao sa nakababatang henerasyon na maaaring lumaban sa isang katulad ni Blaine. Pero siguradong isa ako sa kanila. Kung nais ni Coulson na umangat sa kapangyarihan ay tiyak na bibigyan niya ako ng sapat na impormasyon. Sa sandaling kumalma siya, maiintindihan niya na ako ang pinakamahusay na tao upang sugpuin si Blaine. Ngumiti ng mahina si Harvey. Mula sa pananaw na ito, hindi lamang hindi ako ipagkanulo ni Coulson, ngunit gagawin din niya ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang matulungan ako. Maaari ko pa siyang gamitin para tipunin ang bawat sikreto ni Blaine. Bahagyang kumunat ang noo ni Eliel Braff. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Sa kapangyarihan ni Coulson, mahirap para sa kanya na lokohin si Blaine. Sa aking paningin, ang pagsira kay Blaine ay magiging mas madali kaysa dito. Hamalakhak si Harvey. Ito ay isang simpleng hakbang lamang, maaari nating subukan ito. Mabuti kung ito ay gagana. Pero kung hindi, ako na lang ang mismong kumilos. Wala namang nagmamadali diba? Tapos, kailangan natin ng pasensya para mangakit ng mas malalaking isda. At saka, hindi ko lang sinusubukang dalhin si Blaine dito. Nandito ako para sa buong Evermore. Seryosong ekspresyon ang ipinakita ni Harvey. Ang Evermore ang ugat ng lahat. Walang ibig sabihin si Blaine dito. Parang walang pakialam si Eliel. Walang ekspresyon siyang humakbang, saka tinapik ang balikat ni Harvey at tumango. Siya sa wakas ay kinilala si Harvey sa puntong ito. Ang simpleng hakbang ay sapat na upang ipakita na siya ay lubusang kumbinsido. Nakahinga ng maluwag si Watson. Sinabi ko na sa iyo nakahanga-hanga si Harvey, ama. Ngayon naniniwala ka na sa akin. Tumango si Eliel. Okay lang ba sa kanya na tumingin sa paligid ngayon? Saktong tatango na si Eliel, isang malumanay na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas. Nasaan ka, Lolo Eliel? Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Eliel matapos marinig ang boses na iyon. Siya si Penny Jackson. Narinig ko na ginamit niya ang kanyang koneksyon sa pamilyang Jackson upang makahanap ng eksperto para sa bahay. Halika, tingnan natin. Tapos, sumulyap si Eliel kay Harvey na nakangiti. Ang mga sining ng astrolohiya ng mga kanluranin ay kahanga-hanga din. You should experience this yourself. Baka makatulong din sa skills mo. Sir York, si Penny Jackson ay ang babae ng pamilya Jackson, isa sa mga hermit families. She has been studying in the West for the longest time, paliwanag ni Watson Braff na tahimik. Naniniwala lang siya sa astrolohiya din. Hindi ko talaga alam na may dinala siyang eksperto dito ngayon. I'm terribly sorry about that. Matapos marinig ang tungkol sa magandang relasyon ng pamilya Jackson sa pamilya Braff, agad na naunawaan ni Harvey York. Ito ang tanging nakatagong pamilyang na hindi pa niya nakikilala sa ngayon. Tadhana para sa kanya na makatagpo ang isa sa kanila rito. Ngumiti si Harvey bago nagsalita. Ayos lang. Dahil may eksperto mula sa kanluran, dapat tingnan nating lahat. Narinig ko na ang mga sining ng astrolohiya ay kahanga-hanga din. Baka ayusin ng eksperto ang bahay. Not bad. Not bad at all. Sabay tapik ulit ni Eliel Braff sa balikat ni Harvey. Medyo nasiyahan siya sa ugali at pagpaparaya ni Harvey. Lumabas ang tatlo sa looban bago nakita ang isang dosenang lalaki at babae na lumapit. Ang pinuno ng grupo ay isang maamo na babae na may sobrang reserbang ugali. Nakasuot siya ng damit na may dark blue patterns, na parang medyo mahinhin siya. Paminsan-minsan ay humihigop siya ng kanyang buhok bago bumuga ng mabangong usok. Isang taga-kanluran na nakasuot ng damit ang nakita sa tabi niya. Siya ay isang matangkad at malakas na lalaki sa edad na 30. Siya ay may matingkad na asul na mga mata, maputi ang balat, at mayabang na hitsura. Sinusundan din ng isang dosenang iba pang mga kanluranin, lahat ay nakasuot ng parehong damit.
Maliit din ang dala nila na mga leather case na may lahat ng uri ng mga trinket sa loob. Lolo Braff, narito ang bishop ng Holy See at ang nangungunang estudyante ng seminary, si Mr. Davies. Hindi lamang si Mr. Davies ay bihasa sa Biblia, siya rin ay lubos na bihasa sa astrolohiya at exorcism. Minsan niyang tinulungan ang nakababatang henerasyon ng French royal family na baguhin ang kanilang buong takbo ng tadhana nung sila dapat mamatay ng bata. Naniniwala ako na malulutas niya ang mga problema ng pamilya Braff. Matapos makita ang mukhang reserved na babae ay humakbang para ipakilala ang katabi niya. Natigilan si Eliel. Ito si Mr. Davies, ang obispo ng Holy See at ng Divine Prison. Nagpakita ng pagmamalaki si Mr. Davies. Hindi rin niya inaasahan na ang mga tao mula sa isang bansang may ganito katagal na kasaysayan ay marinig ang kanyang pangalan. Hello, my respectful Mr. Braff. I'm happy to be service to you all. Narinig ko na ang pamilya Braff ay isang bahagi ng royalty sa nakaraan. Karaniwan kong ibinibigay ang aking mga serbisyo sa mga taong katulad nito ang status din. Marami akong karanasan tungkol dito. Ito ay kahanga-hanga, Penny. Hindi napigilan ni Watson Braff ang tumango sa harap ni Penny Jackson. Pagkatapos ng lahat, ang Divine Prison ay isang mahalagang departamento ng Holy See. Mayroong 12 obispo sa kabuuan, lahat ay may napakalaking awtoridad. Si Ginoong Davies ang pinuno ng 12 obispo. Ang kanyang mga nasasakupan ay pawang mga nangungunang estudyante na nagtapos sa seminaryo. Hindi lamang sila bihasa sa mga sining ng astrolohiya, ngunit mahusay din sila sa mga exorcism. Sinabi ng mga alamat na paminsan-minsan ay may mga nilalang na nagmumula sa kasamaan na lahat ay masusupol ng banal na bilangguan. Ito lamang ay nagpapakita kung gaano kalakas si Mr. Davies noon. Sabi nga, para siyang kakaibang karakter. Siya ay labis na nahuhumaling sa ginto. Kahit na siya ay isang bishop, siya ay karaniwang tumatakbo sa paligid para sa mga gawain, humihingi ng 200 onsa ng ginto sa bawat oras. Sabi nga, si Ginoong Davies ay isang mahusay na tao sa kabila ng kanyang pagtanggap ng mga bayad. Sinasabing nagawa niyang sugpuin ang mga taong lobo mula sa Russia, mga Diyos ng ilog mula sa mga island nations, at iba pa mga nilalang. Siya ay medyo makapangyarihang tao. Para sa kanyang proteksyon, maraming Western royal family ang gagamit ng malaking halaga ng ginto upang kunin siya taon-taon bilang konsultant. Hihilingin din sa kanya ng mga nangungunang mayayamang pamilya sa mundo na tukuyin ang kanilang swerte. Ang mga sining sa kanluran na tulad nito ay may ganap na magkakaibang mga teorya at sistema kaysa sa geomancy arts ng country age. Ngunit si Watson Braff ay nakaramdam ng tiwala matapos makita ang hitsura ni Mr. Davies. Nakilala ko si Mr. Davies noong nag-aaral pa ako sa kanluran. Kaya nga hiniling ko sa kanya na puntahan siya. Ang sabi, dumating siya kasama ang kanyang koponan nang hindi nagtatanong ng isang salita. Maraming maharlikang pamilya ang hindi man lang makakuha ng kanyang suporta kahit na maubos ang kanilang mga bibig. Ang mga obispo ng Divine Prison ay hindi lamang passovers, kung tutuusin. Si Eliel Braff ay tila hindi nagulat. Masyado kang mabait, nakangiting sabi niya. Sinulyapan ni Harvey York si Penny Jackson, iniisip na siya talaga ang madamdaming babae sa kabila niya na may nakalaan na hitsura. Gumamit siya ng isang mahalagang koneksyon para sa kanyang nakatatanda. Hindi masama. Ito ang pinakamahusay na eksperto ng Fortune Hall, si Harvey York. Tinuro ni Eliel si Harvey na walang balak na itago siya. Dahil nandito siya para tingnan ang bahay, natatakot ako na magkaroon tayo ng kompetisyon. Ngumiti si Watson. Nako, Penny, huwag mong maliitin ang pagiging bata niya. Kilalang eksperto siya sa geomancy. Ipinagmamalaki ng buong upper social circle ng lungsod ang kanilang sarili na makilala siya. Talaga, nandito rin siya para hamonin si Mr. Davies. Sinulyapan ni Penny si Harvey na may pagdududa bago nagpakita ng mapanuksong ekspresyon. Tiyak na hindi niya alam ang tungkol sa geomancy arts kung siya ay bata pa. At saka, malamang na hindi siya kayang tumanggap ng isang sampal sa akin.
Naningkit ang mga mata ni Harvey nang bigla siyang umatras. Hindi naman sa takot siya kay Penny. Iba talaga ang impresyon niya sa nakareserbang babae noong sandaling iyon. Kung talagang nakipagkamay siya kay Harvey at nasaktan dahil dito, medyo walang respeto ito kay Eliel. Napangisi si Penny matapos makitang umatras si Harvey sa takot. Kita mo, nakakatakot ang lalaking ito. Wala siyang pagkakataon laban kay Mr. Davis. At saka, puro kasinungalingan at panlilinlang lang ang geomancy arts ng bansa. Narinig ko ang maraming mga eksperto na tumingin sa paligid ng lugar dati. Ito ay napakaraming taon, ngunit walang nakapagpabago sa swerte ng pamilya. Kung ako ang bahala, pinalayas ko na siya rito. Hindi siya dapat pinayagang ipahiya tayo dito. Naiinis si Penny na para bang nahihiya sa hitsura ng isang conman sa sariling bansa. Casual na sinulyapan ni Harvey si Penny bagong umiti ng mahina. Isang matingkad na noo, magandang titig, maliwanag na pulang mukha, at napakapinong mga pores. Nagkaroon ka ng ilang swerte sa kabaligtaran, ngunit ito ay dapat na isang medyo masama. Kung tama ang hula ko, nalaman mo na ang lalaking umahabol sa iyo ay may asawa rin, na ikinagalit mo hanggang sa puntong ang iyong regla ay nawala ng husto. Kung ganoon ka hanga-hanga ang bishop mo, bakit hindi mo siya hilingin na harapin iyon para sa iyo? Kabanata 4660. Ang mahinahong mga salita ni Harvey York ay ganap na nagpatigil kay Penny Jackson sa pwesto. Nakatitig siya nang hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na malalampasan agad ni Harvey ang problema niya. Agad siyang nag-iba ng ekspresyon bago nagpakita ng mabangis na titig. Bastard ka! Bulalas niya. Sinusundan mo ba ako? Isang tawa ang pinakawalan ni Harvey. Hindi ako interesado sa babaeng katulad mo. Hindi pa kita nakilala noon. Saan naman kita susundan? Anong susundan kita? Natigilan si Penny bago nagpakawala ng malamig na panunuya. Aaminin ko, mayroon kang ilang talento, ngunit tiyak na wala ka sa antas ni Mr. Davis. Ang geomancy arts ay hindi tugma laban sa mga sining ng astrolohiya. Sa kaunting kasanayan na mayroon ka, ikaw ay lubos na mababa. Kalmadong ngumiti si Harvey. Enough of this nonsense. Ipagawa na sa bishop mo ang trabaho niya. Si Eliel Braff at Watson Braff ay curious na tumingin sa nakita. Pagkatapos ng lahat, ito ay medyo kawili-wiling piting geomancy arts laban sa sining ng astrolohiya. Bukod pa rito, si Penny ay palaging isang prinsesa ng mga hermit families. First time nilang makita si Penny na napahiya ng ganito. Malamig na pinandilatan ni Penny si Harvey bago naglakad patungo kay Mr. Davis at bumulong sa kanyang tainga. Si Ginoong Davis ay tila walang pakialam sa sitwasyon. Napangiti siya ng mahina matapos marinig ang sinabi ni Penny, saka nagwagayway ng kamay bago nagsimulang kumalat ang mga tao sa likod niya palabas. Ang mga tarot card, bowl ang kristal, planetarium, holy grails, at iba pang espesyal na mga trinket ay ginawa. Batay sa mga disenyo, malinaw na lahat sila ay mga antigo na itinuturing na mahiwagang armas. Pagkatapos, sinulyapan ni Penny si Harvey nang mailagay na ang mga gamit. Hindi mo pa nakita ang mga bagay na ito, hindi ba? Natatakot ka ba? Nagulat ka ba? May sasabihin ako sa iyo. Ang mga pamamaraan ng Holy See ay lampas sa limitasyon ng iyong imahinasyon. Ang hanay ng mga tarot card lamang ay naglalaman ng mga lihim na hindi mo maintindihan. Nagpakita ng pagmamalaki si Penny. Paano ka makakalaban ni Mr. Davis ng ganito? Ang bahay ay napuno lamang ng kaunting kadiliman. Masasabi ko sa isang sulyap lang. Hindi na kailangan para sa mga random na kagamitan maliban kung may nagbabayad para sa kanilang kakulangan ng kasanayan. Oh, masasabi mo sa isang sulyap lang. Nagpakita si Penny ng walang pag-aalinlangan na tingin. Hindi ka man lang nagdala ng compass o ng centennial book. At sinasabi mo sa akin na kaya mong sabihin ang problema ng bahay. Siguro nagbubuga ka lang ng kalokohan para makuha mo ang atensyon namin. Sinabi ko na sa iyo, Lolo Eliel. Hinding-hindi tayo makapagtitiwala sa mga manloloko na tulad nito. Don't buy into his words. Naiintindihan mo ba ako?
Bago pa man makapagsalita si Eliel, nagsimula ng bamulong si Mr. Davis na may mga tarot card sa kanyang mga kamay. May malaking problema, Mr. Braff. Nagkaroon ng maliwanag na kadiliman ng enerhiya na bumababa sa bahay. Iminumungkahi kong patagin kaagad ang bahay. Basagin ito at umalis kung kailangan mo. Kung hindi, ang pamilya ay nasa matinding paghihirap sa loob ng 3 buwan.